Si Jesus ay umakyat na sa langit. Iniwan niya na ba tayo? Hindi. Sinabi niya mismo na hindi niya tayo iiwanang ulila. Magpapadala siya ng isa pang katulong. Maliban sa Kanya na mananatili siyang kapiling natin hanggang sa wakas ng panahon, magpapadala siya ng isa pang katulong. Aaliwin niya tayo, pasisiglahin tayo, at gagabayan niya tayo sa katotohanan. Iyan ay walang iba kundi ang Kanyang Espiritu. Ito ay ang kapangyarihan ng Diyos na magbibigay sa atin ng kakayahan na ipahayag siya. Narinig natin ang sinulat ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Hindi masasabi nino man, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ano mang kakayahan nating magpahayag ay dahil sa Espiritu Santo. Ang ating pananampalataya ay dahil sa Espiritu Santo. Nung si Jesus ay umakyat sa langit, bumalik ang mga alagad niya sa Jerusalem. Nagkatipon silang lahat sa isang kwarto. Sila ay nagdarasal at marahil ay takot din sila. Wala na si Jesus. Baka matuntun sila ng mga Hudyo na kumakaaway kay Jesus. At tulad ni Jesus, sila ay pagbintangan, dakpin at pasakitan. Tandaan natin ang pinakalat ng mga pinuno ng mga Hudyo sa mga gwardya sa libingan na kanilang binayaran. Sabi nila na si Jesus daw ay ninakaw ng kanyang mga alagad, kaya walang bangkay doon sa libingan. Kaya tuloy, naging public enemy ang mga alagad dahil sa kanilang ginawa. Kaya takot ang mga alagad, baka sila matunton ng mga Hudyo. Pero sa araw ng Pentecostes, sa isang malaking kapistahan ng mga Hudyo, sa pag-alaala nila ng pagbibigay ng batas ni Moises sa kanila sa bundok ng Sinai, habang nagsasaya ang mga tao na galing sa iba't ibang mga bansa na mimiesta sa Jerusalem, bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad sa pamamagitan ng malakas na hangin at ng mga dilang apoy na pumatong sa ulo ng bawat isa sa kanila. Nagkaroon ng pagbabago sa mga alagad. Nagkaroon na sila ng tapang at ng kakayahang magpahayag tungkol kay Jesus na muling nabuhay. Sabi nila, siya ang Kristo na matagal nang ipinangako ng Diyos na ipapapadala sa mga tao. Dahil sa Espiritu Santo, nagbago ang mga alagad. Nagtaka rin ang mga tao na naiintindihan nila ang mensahe sa kani-kanilang wika dahil sa sila ay galing sa iba't ibang dako ng empero ng Roma at iba't iba ang wikang sinasalita nila. Tapang at pagkaunawa. Yan ang mga biyaya ng banal na Espiritu. Kumilos na ang kapangyarihan ng Diyos sa mga alagad at sa mga tao. Yan po yung kapistahan natin ngayon. Mayroon din tayong ibang version ng pagbigay ng Espiritu Santo na napakinggan natin sa Ebanghelyo. Mas private ang pangyayaring ito. Mga alagad lamang ang involved dito at ito'y nangyari sa gabi mismo ng linggo ng pagkabuhay ni Jesus. Nagpakita si Jesus sa unang pagkakataon sa kanyang mga alagad. Kahit na siya ay hindi pa gaanong makapaniwala sa kanya, kahit na pinakita na niya sa kanila
ang kanyang kamay at tagiliran na may butas ng pako at sibat, pinagkatiwalaan pa rin ni Jesus ang mga alagad niya. Sila ay hiningahan at binigyan ng kapangyarihan. Ibinigay sa kanila ang Espiritu Santo upang sila'y makapagpatawad ng kasalanan. Makapagpatawad na sila kasi napagtagumpayan na ni Jesus ang kasamaan. Dinanas ni Jesus ang buong lakas, ang buong puwersa ng kasamaan na walang iba kundi ang kamatayan, at nalampasan niya ito. Muli na siyang nabuhay. Hindi na siya mahahawakan ng kamatayan. Binasag na niya ang kapangyarihan nito. Natatalo ang kapangyarihan ng kasalanan hindi sa pagpatay ng mga masasama, kundi sa pagpatawad ng kasalanan. Hindi na tayo mahahawakan ng kasalanan. Ibinahagi ni Jesus ang kapangyarihang ito na magpatawad sa kanyang mga alagad. Ibinahagi sa kanila ang kanyang tagumpay sa kasalanan. Mga kapatid, natanggap natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo nung tayo ay binyagan at kinumpilan. Kaya na nating maisabuhay ang mga aral ni Jesus. Kaya na nating matularan siya. Kaya na nating matalunton ang daan patungo sa langit. Nasa atin na ang kapangyarihan ni Jesus. Pinalalakas at ginagabayan tayo ng kanyang Espiritu. Inihambing ni San Pablo ang simbahan sa katawan ni Kristo. Ang simbahan ay hindi building kahit na nagtatayo tayo ng katedral. Hindi ito ang simbahan. Ang simbahan ay hindi organisasyon, hindi mga tao na nagkasama-sama. Sa totoo lang, ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Naging simbahan ang building na ito kasi dito nagtitipon ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Kaya mahalaga din na may pagtitipunan tayo. Kaya nga tinatayo natin ang simbahan na malaki. Para po tayo bilang katawan ni Kristo ay magkaisa sa pagsamba sa Kanya. Tulad ng katawan, ang katawan ay binubuo ng iba't ibang bahagi, ng iba't iba ang forma, iba't iba ang nagagawa. Kaya ang ibang bahagi ng katawan ay hugis mata, iba ang mata kaysa paa, iba ang nagagawa ng mata kaysa paa, iba ang hugis at ang nagagawa ng puso kaysa utak. Gayon din ang simbahan. Iba-iba tayo. Ang iba ay obispo, ang iba ay katikista, ang iba ay chapel leaders, ang iba ay madre, ang iba ay lector and commentator, ang iba ay MLK. Iba-iba tayo. Pero iisang simbahan lamang tayo. Iisang buhay ang nananalatay sa buong katawan at kumikilos sa bawat bahagi. Ang buhay sa mata ay siya yung buhay sa paa, ay siya yung buhay sa puso. Ganon din, iisang espiritu ang nagpapasigla sa buong simbahan ni Kristo. Ang espiritong nasa akin ay siya rin espiritong nasa katikista, ay siya rin espiritong nasa mga kabataan natin, kasi isang binyag ang ating tinanggap. Kaya nga sinulat ni San Pablo, tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin o malaya, lalaki o babae, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom at hiningahan ng isang espiritu. Ang source of unity natin ay ang Espiritong Santo na sumasa atin lahat, sa bawat isa sa atin. Ang araw ng Pentecostes ay para sa ating mga Kristiyano
ay ang kapistahan ng pababa ng Espiritu Santo. Hindi na sa mga Hudyo, ito'y pagbigay ng batas ni Moises. Para sa atin, ito'y pagbigay ng Espiritu Santo. Kaya nga, itong Pentecostes ay ang birthday ng simbahan. Sa araw na ito, lumantad na ang simbahan sa mundo. Hayagan na niyang napapahayag at napapakilala ang mensahe ni Kristo sa lahat ng mga tao. Mula noong unang Pentecostes hanggang ngayon, ipinagpapatuloy ng simbahan ang gawain na pagliligtas na ginawa ni Jesus. Ang katawan ni Kristo na ang gumagawa nito. At hindi na ito katawan ng physical body ni Jesus. Ito ay ang mystical body ni Jesus ang gumagawa ng gawain ng kaligtasan. Yan ay pinagpapatuloy ng simbahan. Napakaganda pong isipin na hindi lang tayo katakatanggap ng grasya ng kaligtasan. Dahil sa bahagi tayo ng simbahan, bahagi tayo sa pagpapadala ng kaligtasan ni Jesus sa mundo. Nasa atin ang kanyang banal na Espiritu. Kaya huwag na tayong maduwag na manindigan para sa buhay at karapatang pangtao. Huwag na tayong mapipi na magsalita ng katotohanan. Na huwag na tayong matakot na humingi ng katarungan. Kaya dapat magsasalita tayo na huwag itatago ang katotohanan. Ituloy ang impeachment. Dapat magsalita tayo na dapat nating malaman yung war on drugs. Kaya ituloy ang pagsasakdal sa International Court kay Duterte. Kasi gusto nating malaman ang katotohanan. Huwag na tayong maduwag na magtago lamang sa katahimikan. Huwag na tayong manghina na tumahak sa landas ng katarungan. Pakilusin natin ang kapangyarihan ng Espiritu na nasa atin. Kaya mga kapatid, ito po ang kadakilaan ng Pentecostes. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ibinigay sa atin. Hindi tayo iniiwan ni Jesus. Ang kanyang Espiritu ay kumikilos sa atin.